Ay, putang ina. Do it! Takot na ako, putang ina. So, nandito ako ngayon sa Cabana SX as a last minute decision last night of where am I going to do my year-end ride. I decided to head towards Takadang, Kibungan, Benguet. Just all by myself. Full tank, boss. At this point, nagmamadali na rin ako because it's already past 5 o'clock in the morning and I was hoping to reach Baguio City before sunrise. But that's not gonna happen now because it was just last night that my wife let me do this ride. And there's not much time for me to prepare the stuff that I need to bring for this ride. Gusto ko na talaga mag year-end ride for weeks gamit ang bagong big bike, my Kove 800X. I am just not sure kung saan at kailan cause my wife won't let me during these holidays. Good thing, after many arguments, she let me do this today only before Christmas as we already have plans for the New Year's Eve together. So ayun na nga, hindi ko inaasahan. May traffic pala dito sa Kenang Road. I wasn't expecting this, but I should have. Yun no, buti na lang may malakas na siklistang nagmagandang loob. Salamat sir. Ayun, Lion's Head na. So, hindi na ako huminto dito dahil sobrang dami ng tao at umiiwas na rin talaga ako sa traffic sa Baguio City. Right now, iniisip ko pa rin kung bakit Takadang agad ang napili kong destination for my year-end ride. Napanood ko ang mga nagpupunta dito at hindi madali para sa isang baguhang tulad ko ang akyatin ang mga mighty gates ng Takadang. Siguro I just got influenced by the many riders that went there and na-thrill ako sa mga challenge despite being a beginner adventure gamit ang big bike. I know, kapos na sa oras, and I shouldn't take unplanned stops like this, pero I can't help it. Sobrang napakaganda pala kasi ng mga tanawin dito sa Benguet. Ito na ang pinakamalayo at pinakamataas na nararating ko past Baguio City.
Sarado yung kalsada? Sarado yung kalsada? Sobrang taas na ng sikat ng araw. Dapat talaga mas napaaga yung biyahe natin para maiwasan yung mga ganitong traffic sa kalsada. Medyo nag-aalangan ako dito sa section. Packet kasi tapos off-road pa at may mga kasabayang malalaking sasakyan. Kaya dapat medyo mahaba ang space ko sa harap. Napapaisip kasi ako na baka maatrasan ako kapag kinapos ang buwelo ng isa sa mga ito. Yun pala. At yun na nga, ako pala yung mabibitin sa pakyat. Mabuti na lang, alisto yung driver ng truck sa likod. Kaya maraming salamat, sir. Sa paglo-long ride mo talaga malalaman yung mga problema. For me, as a rider na kulang pa sa skills at experience, at sa iba't ibang components at capabilities ng motor na kailangan mong makabisado para mas maging smooth ang biyahe. In this case, eto na yun. Ala ko puro semento pa. May mga rough road pala. Tas loose gravel. So nabitin. Nawala ng traction. Matigas pa yung gulong. Gulat ako, rough road agad eh. Tapos paahon. Tapos naka-enable yung traction control. So, from now on, disable na yung traction control tsaka ABS. Huwag na lang tatakbo ng mabilis para safe. Kasi naka-disable yung mga ABS and TCS. Suot mo na. This point, dahil malapit na magtanghali, naglalaro na sa isip ko na mag-U-turn na lang kasi it's been more than 5 hours na ako nagta-travel. And baka gabihin ako. Worried pa naman akong abutan ng dilim for a couple of reasons. Number 1, dahil mag-isa lang ako with a brand new bike na may unknown reliability na baka masiraan ako sa daan. Number 2, wala akong masyadong experience dito sa Benguet, especially when driving at night ng naka-big bike across varying road conditions plus traffic. Number 3, baka di na ako makaulit ng long ride because I'll be breaking my promise to my wife to be home before Noche Buena. Pero dahil dinedemonyo ako ng pagka-adventurous, I'm pressing on ahead. Grabe, napakatarik pala ng mga kalsada dito sa Benguet, especially here sa Kibungan. This is the first time nakapag-drive ako sa kalsada ng ganitong level of gradients and steep curves. This is nothing compared to Maliko roads or roads going to Aurora na dadaanan ko na gamit ang 4 wheels. Paano na lang kaya kung nagtinok pa ako? Sana kayanin ni Harad doon soon.
Grabe talaga itong mga pasipo dito. Ayop. At eto na guys, dito na magsisimula ang aking misadventures sa ride na ito. At this point, I'm trying to check yung bearing ko towards Takadang. Pero dahil wala halos signal dito, I don't want to fiddle with the routes dahil baka biglang mag-crash ang Google Maps. And I might not be able to make it work again dahil nga walang signal. Nagtataka lang kasi ako, bakit biglang sumikip yung kalsada dito sa route ni Google? Unknown to me at this time, nasa gilid na pala ako ng Mount Kilikili dito sa Kibungan. Kagaya nito, naliligaw na pala ako. So, kailangan ko mag-U-turn. Ito mahirap pagka naka big adventure bike ka eh. Pakahirap i-U-turn. For some unknown reason, nagtataka ako, bakit walang tao dito sa lugar na to? Wala man lang mapagtanungan kung saan pa papuntang Takadang. Yun no, solid mountain view. Sa kabila ata niyan yung trails going to Takadang Elementary School na. I wasn't expecting na meron ng narrow trails going to Takadang before the Target gas station. I then realized na dinaan lang ako for sure ni Google sa isang established shortcut, which is pretty normal on any ride sa ginagawa ko. I want to take a U-turn again, pero dahil nakita ko na malapit na lang, I decided to push through. Big mistake. Aray, puta na. Alright, wala na naman ang traction. I'm questioning my life decision, my life choices. Basing ko natin 28 front, 32 sa rear. Patigas. Hanap tayo ng pwedeng pagintuan. Traction control off, ABS open pala yung ABS eh. ABS CDN.
22. Pati-pati ko sa likod. Uy, pagod na ako. Pagod na ako. Hindi pa ako kumakain eh. Sobrang init. Putang ina. Umakyat ka ng ano. First time mo mag big bike. First time dito sa mataas. First time mo lang kasama. Hindi, parati naman tayo mag-isa eh. Pero fuck man, mga choices mo sa buhay. Time check, 12:34 in the afternoon. Very late na ako sa target. Target ko na makapunta dito ng mga 10 o'clock. Nasarapan kasi ng tulog eh. So ang target, dapat makauwi na ng bahay sa Noche Buena before 7 PM, pero I doubt makauwi tayo na. Been traveling for 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 hours. So another 7 hours pabalik. May 1 hour pa na papunta. So 12:30 na, 1:30 na, papunta ng elementary school. Magpipicture lang saglit, babalik, then siguro pahinga ng konti. Gagabihin tayo, yari tayo kay commander nito. Hindi ako umabot sa Noche Buena. Okay, stop negative thinking man. Heart rate ko 127, 128. Tapos meron pang mild arrhythmia. Sobrang init kasi. Well, unahan ko na. Unahan ko na ng Propranolol. Mahirap na abutan na aksidente dito. At tayong kasama. High blood pa more. Hyperthyroid pa more. Lord God. Sana hindi magka-problema. Makauwi tayo ng maayos at ligtas. Kasama ang motor. Kinakabahan na ako. Heart rate ko 140. Kampucha. 4 na oras na tulog. Sobrang excited eh. Kanina ko pa gustong matras. Kanina pa doon sa view deck ng Kibungan sa police station. Gusto ko nang mag-U-turn. Pero andito na eh. Konti na lang eh. Iniisip ko pa yung mga palusong mamaya papunta sa elementary school. Na-overthink ako. Ayoko na ituloy. Yan, 58 minutes pa. Pero actually parang 2 to 3 hours pa yan sa pacing ko. Okay. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Hey, don't be scared. Don't be scared. Kaya natin to, bro. Kaya natin to. Okay. Gas station. Pahinga kung may makakainan.
Sige, kung wala, gamitin na natin yung ration natin. Okay, let's do this. Pagod ako to na. Momentum! Putang ina ka! Na ako. Nakaaris. Pinaanan mo. Now I'm scared. Takot na ako, putang ina. Ba't ang dinaanan ko, puta? Dinaanan ko. Kinakabahan ako. Oh, grabe. Ay, dito ka. Oh, diretso po. Papuntang